Hello guys, hello YouTube. So update ko lang kayo sa aking aking mga nangyayari sa mga latest sa aking buhay-buhay. So eto, nakabili ako ng second hand na Honda XR150L. So super fresh pa siya. Yung odometer niya is 5,000 lang. Siguro bihira magamit to. Siguro sa tingin ko ay almost 1 year pa lang to sa dati may-ari. Tingnan niyo yung gulong niya, fresh pa. Medyo makapal pa. And then walang ka galos-galos, walang gas-gas. Yung niya, fairings, mga fender. Walang kagalos-galos, walang kagas-gas-gas-gas, alagang-alaga. So napaka-swerte ko, nakabili ako ng second hand na Honda XR150L na ganito kaganda. And then yung gulong sa ulihan ay sa tingin ko pwede nang palitan within 2 months. Basta super fresh pa siya. So 5,000 odometer, nabili ko siya. And then ito yung i-share ko sa inyo dito sa aking vlog kung paano ko nabili to, and then kung paano ko na lipat sa pangalan ko. Kasi 'di ba, mostly yung iba kasi yung pagbili ng motorsiklo, wala na, hindi na nililipat sa sa pangalan ng latest buyer. Or ba kung ikaw yung buyer, di mo na nililipat na, 'di ba? Kasi ako gusto ko nakapangalan sa akin. Alam mo na, para legit na masasabi mo na akin talaga, or iyo talaga yung legit na sa'yo talaga yung yung motorsiklo. So ito yung i-share ko sa inyo dito sa video na to, kung paano nalipat to sa aking pangalan, tong Honda XR150L. So napakabago pa. Sa una-una, nakita ko to sa Facebook Marketplace. Then chinat ko yung owner, yung seller, sabi ko yun, kung available daw. Then talagang gusto ko to, ganitong talagang motorsiklo. So ginawa ko, pina-check ko na muna siya sa LTO. May kaibigan ako sa LTO. Pina-check ko na muna kung anong status na ito. Kung may problema, may alarm, may huli, lahat-lahat. Kung involved sa aksidente. Basta yun, lahat-lahat pina-check ko to. So sabi nung kaibigan ko, wala daw, okay daw to, walang problema. So yun. So ginawa ko, minute ko na yung owner. And then, pero bago ko siya bago kami nag-meet up, ay nag-prepare na siya ng deed of sale. And then yung valid IDs, valid ID ko, may pirma na 3. Then yung niya, ganun din yung yung ID niya, photocopy, may pirma rin na 3. And then deed of sale, of course, pirmado. And then notarized. And then upon meet up, hiningi ko na rin yung niya, yung valid IDs, deed of sale, and then yung ORCR. Pero di ko muna siya binayaran. Hindi right away binayaran ko. Hindi right away nagbayad ako. Ang ginawa ko ay binisita ko na muna tong motorsiklo to. Visual inspection, and then test drive. Then ayun, nung na-assess ko na okay lahat. Papers okay, performance okay, saka walang kagalos-galos talaga. So, ayun, ang ginawa ko, syempre binayaran ko na siya. And then, ayun, ang next step ko, pagbabayaran namin, ginawa ko ay pumunta ako ng HPG. Kasi nasa process na ako ng pagpapalipat, di ba? Syempre yung una, HPG yung pinuntahan ko. Ayun, ang hiningi sa akin ay yung deed of sale, then yung mga original papers like ORCR, tapos di ba pang acknowledgement, and then yung valid IDs ng naming dalawa. And then ayun, gumawa ng report yung HPG, konting check, and then after noon, pinagbayad ako sa land bank ng around 800 yata, depende kasi sa sa selling price eh. So parang binayaran ko is nasa 600 pesos sa land bank. And then yun, binigyan ako ng form ng HPG, pumunta ako ng HPG yan. And then after nun sa HPG ay nirefer ako sa highway pa doon sa provincial office ng PNP for clearance. So ang ginawa nila ay stencil, check ng mga serial numbers, ng mga kung ano mga serial numbers dyan, visual inspection, check yung papers against tulad dyan.
Yung serial number na yan. Yan, chinek doon sa papers, sa ORCR. Yun. And then, after doon, sa PNP, sa PNP Provincial Office, and then pinabalik ako sa HPG. And then, hindi ko kaagad na kuha yung ano, yung papers. And then pinabalik ako doon sa HPG, pinabalik ako sa HPG. And then pinirmahan ng hepe ng HPG yung papers ko, yung parang clearance or parang release paper from HPG. So okay na. Okay na dun sa HPG. And then yung pangatlo ay pinapunta ulit ako ng LTO kasi doon na ililipat yung pangalan ko from former owner sa dating may-ari. Ang pinaka-last ay LTO. So after do sa HPG, LTO, and then para magre-restro ka ulit, pero napaka-minimal na lang ng binayaran ko. Sobrang minimal na lang ng binayaran ko kasi bago ko kasi nilipat to, bago ko kasi pina-register or pina-update or pina-transfer ay ano muna to kasi expired to eh. So ginawa ko, nirehistro ko na muna before ng transfer, nirehistro ko na muna. Pinarehistro ko na muna yung ano niya. Kasi expired na to eh. Siguro 2 months nang expired. So pinarehistro ko na muna bago ako nagpa-transfer ng ownership. So kaya nung after ng HPG ko, after ko dun magpa-clear sa HPG and then LTO ulit, pagdating ko dun sa LTO ay napaka-minimal na lang ng binayaran ko. Siguro around ano na lang, nasa 120 na lang yung binayaran ko, parang transfer na lang ng ano, ng pangalan. Kasi nga ano na, registered na to, so hindi ko na kailangan i-registro and then update na lang ng ano, ng pangalan. And then yun na, kaso problema yung LTO ay walang original CR, so binigay sa akin ay temporary na CR. But anyway, okay na yon. So nalipat na sa pangalan ko tong Honda XR150L. So yun lang. So review natin. Unang-una, syempre dapat may ano ka, kung okay, i-review natin, i-recap natin. Balikan natin yung 3 steps kung paano malipat yung second hand na motor sa bagong owner or sa iyo, halimbawa ikaw yung buyer. So una, deed of sale. Kailangan meron kang deed of sale, notarized, ORCR. Syempre dapat kuhanin mo yun sa ano, sa may-ari, yung una may first owner. Kuhanin mo yung ORCR and then valid ID, 2 valid ID, at least 2 valid IDs with 3 signatures dapat. Then ikaw rin, kailangan may valid ID ka and then 3 signatures. And then second step ay punta ka ng HPG. Papasa mo yung mga original ORCR mo, deed of sale, valid IDs, and then yung parang clearance sa LTO. Yung ibig sabihin yung ORCR niya ay dito lang or dyan lang sa province nyo or city na issue. And then after nyo sa HPG ay balik kayo ng ano, pagkatapos ng HPG i-refer kayo sa PNP, sa forensic yata, forensic yun, basta yan, i-refer kayo ng HPG sa PNP ulit para i-check nga yung mga serial numbers, yung mga chassis number, etc. against dun sa papers nyo. Parang i-counter check nila para ma-check kung hindi nakaw yung ano nyo, kung hindi nakaw yung motor nyo, kung pangalawa, kung hindi chop-chop, kasi baka chinap-chop yung motor nyo. And then pinagsalpak-salpak na lang yung ano, inassemble na lang yung ano, kaya hindi magmamatch yung serial number doon sa ORCR. Yun yung purpose siguro doon. Kailangan i-check ng ano, ng PNP yung ano, yung mga serial numbers, mga chassis number sa actual against doon sa papers nyo. Then after nyo sa PNP, balik kayo ng HPG para kuhanin yung ano nyo, yung papers. And then after sa HPG, yan, punta na kayo ng LTO para ilipat na yung pangalan ng dating may-ari doon sa bagong nakabili. In case ng sa kaso nito ay sa akin na. So in short,
sa akin na nalipat yon. So yun yung 3 steps na gagawin yun yung mga steps na gagawin nyo para malipat yung binili nyong second hand na motor sa dating may-ari papunta doon sa bagong may-ari or papunta sa inyo. So unang-una syempre deed of sale. Again, then pupunta ka ng HPG, then doon sa HPG, i-refer kayo sa PNP for counter checking, and then after sa PNP, babalik kayo sa HPG para permahan yung papers nyo, yung parang ibig sabihin para lumalabas na clear na, wala nang problema, yung clearance, parang ganun. And then after sa HPG, balik kayo ng LTO. 4 steps yan. 4 steps and 4 steps para malipat yung ano nyo. Then sa LTO na, yun na yung pinaka last. Ililipat yung pangalan mo doon sa ORCR. So mawawala na yung ano, mawawala na yung dating may-ari, yung pangalan ng dating may-ari. Sa'yo na malilipat. And then yung, by the way, yung mga papers nga pala dapat dali mo yun sa LTO kasi kailangan nila yun. File copy nila yun. Deed of sale, yung clearance from PNP and HPG, yan. Valid IDs, yung kailangan nyo ng LTO. So yun guys, sana kahit magulo yung ano ko kahit magulo yung ano ko, at least may idea kayo kung paano ilipat yung ano, yung papeles ng motor sa bagong nakabili. So thank you and see you in my next vlog.